Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Talakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Now fortified with more vitamins and minerals. Ito ang italakayan kung saan ang IT hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang nilalapit sa bayan. Opo, Mario Carrion. Joy Salvio. At marami po tayo sa booth ngayon. Yes. Say hello. Say hello. 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 Pakilala naman kayo. Ako po pala si Miko. Ang panauhin. Panauhin. Yes, ang aming guest Para for sa Bandangan. kapong ito. Pero second time mo na ngayon. Tayo. Yes, pangalawang beses pa. Pangalawa pa lang ba? Oo. Parang third na yata. Hindi. or Ay, something. pangatlo. Pangatlo na ba? Pangatlo. Oo. And of course, dito si Papa Stan tsaka si Trixie. What's up, homies? Pangalawa ko lang din po. Pangalawang dosena. Pangalawang dosena. Pwede. So episode 61 po tayo. Kung Ghost Fighter tayo, naglaban na si Eugene at Taguro. Actually nagtinginan lang sila. Eugene, gaganda si Taguro. Lalabas ko ang isa. Mamaya pa 'yon. 2 episodes pa 'yon. 63 'yon. Ano nangyayari episode 60 last week? Episode 16, nag-usap tayo about IT skill standards. Kasama natin si Rafi Abustan. Ayun. Isa akong level 6 IT professional. Ay, nalaman niyo na, sir. Hindi, wala lang. Mag-e-evolve. Mag-e-evolve into... Ayan, ang IT career pala ay parang Pokemon. Yun talaga. Yeah, tapos abangan nyo next week kasi we were able to interview Mr. Masayoshi Tsuru. Yep. Siya yung head ng ng IPA. May nag-text sa akin, Phone sorry. po ni Phone po Or Lord maganda of the Rings, yun. no? Siya yung head ng IPA Japan. So sila yung nagpa-promote Oh. ng ITSS skill standards. And then he was here. He's still here, I think, in the Philippines. But he's leaving by the end of this week. Pero nakausap natin siya asking kung ano yung details, kung bakit yung Pilipinas yung napili, ganun. So, abangan niyo next week. Ano yun? Interview? A short interview lang. Meron po Soundbite tayong lang. point patch. Aming Ronda Patrol. Trixie. Okay, pwede yun. Yes, Patrol tayo. Okay. So, yun po yung last week. Paano yan? Anong gagawin ko? Oh no, di ko napanood. Anong gagawin nyo kung gusto nyo mapakinggan yung tungkol sa IT skill standards or ang mga previous episodes? So, pwede kayong mag-subscribe sa aming podcast. So, punta kayo sa iTunes, tapos type nyo lang UP space E-Talakayan, or could also go to our website, ittc.up.edu.ph/E-Talakayan. Tapos, pwede nyo mapakinggan yung previous episodes namin doon. At, meron na kami ngayong episodes na ina-upload sa YouTube. Oh, talaga? Wow. Yes, may kita na yung mga mukha namin. Ayoko makita sa sarili ko. Ayan, so punta lang kayo sa YouTube, tapos type nyo lang I-talakayan. I-talakayan. Hindi, walang dash. I-talakayan. Yeah, i-talakayan. Oh, YouTube na. So, may kita na yung mukha ni Sir Mario Carrion. Opo. Naka-playlist din Poging-pogi. yan. So, you can see the link of the playlist sa Facebook page namin. Yes. And soon sa website. Inaayos lang namin yung website. Konting tweaks lang. And then it'll all be there shortly. Parang ganun. And then, makikita mo yung mga mukha namin, mga pimple namin. Hindi ako nag-makeup. www.facebook.com/italakayan. So, pwede nyong makita doon yung links ng mga video sa YouTube. Oh, talaga? Wow. Yep. And may Twitter din kami. Mm. At italakayan. You can post your questions, your greetings. Oh, hello, mga ganun ba? Oh, kami bahala. O mga love advice. Mga buong barangay. Bawat isa, ministahan isa-ina natin. And so if you have questions about our topic for today, which is Jan. Okay, so today we'll be talking about video game consoles. Yay! We will be Alright. having console wars. Ayan, galing ni Joy. Console wars. Console wars. Ito na naman ako. Meron talaga akong thing sa mic eh. Alright, so yun yung ating topic for today. Yan. So, how do we start? Meron tayong guest panauhing Miko. pangnangal, si Ginoong. May naglalaro ka ba? Ano ba? Family computer ka ba? Yun yung nasimulan ko. Oh, nice. Family computer pa. Nice. Aling family computer yung kasi yung Yung unang family computer, yung red, yung meron yung microphone yung player 2.
Yung wala pang turbo. Wala Meron kayo din bang family computer slim, mga ganun? Wala, isa lang yun eh. Oo eh. Sayang eh. Pero yung una, yung pangalawang family computer, may turbo na. Yung turbo A, Ayun, turbo B. yun yung naabutan ko. Pero yung unang family computer, volume yung nasa player 2. Naabutan niyo Parang, yung parang server. naalala Parang ko din microphone. Gaganon mo, hello, titunog siya sa TV. Wow! Wala lang yun lang. Technology. Nasa kala namin may mga games na voice activated, parang on namin yung mic. Sana po, Jump! Wow. Anong point ng mic? Ewan ko. Tanong mo sa gumawa. Baka naisip na nila yung sa Skype. Para walang araw ba? Napaka-advanced naman nila. Anong game? Super Mario 3. Marami. Mamaya, pupunta natin. Mamaya tayo Discuss games. natin yan. Sige. Pero anyway, anong nilalaro mo? Anong consoles? Ngayon, PSP. PSP. Console. PSP. Okay, PSP. Okay. Kayo, ano ba nilalaro nyo? Ako, hindi ko alam. Hindi, ako pwede. naglalaro eh. iPad. iPad, it's a console. Ay, talaga. May mag-aaway tayo dyan. Oo, iPad. iPad, oo. iPhone. Ako, PS2 tapos arcade. Ba, arcade. Next classic. Ako, loyal DS. Yeah, DS. Tsaka, syempre yung PlayStation platform. 3? Wala kaming 3, but I've played games Yung one. on 3. 1 and 2. Xbox pa pala. 1 and 2. Okay. Yes. Oo. Ano ba? Wala, PC gamer ako. Hala, patay. Teka, alis na ako. Tatago Yun ako. din. Of course. Hindi, pero ano yun eh, gera yan eh. Iba ang console sa PC gaming. Mamaya din, pag-uusapan din natin yan mamaya. Pero lahat naman tayo naglaro ng Sims. Oo. Ako naglalaro Laro ko pa ng rin ng Sims. Sims. Hanggang Okay. ngayon. Nagagalit Ay, si basta, tingnan natin mamaya yung issue na yan. Okay. Ito yung iPad na yan. So sabi ko kanina, di ba meron tayong console wars. Ano nga ba yung Okay. console wars? Ayan. Console Wars. Ano ba Oo. tong sinasabi nating Console Wars? More. Yung Console Wars, isa tong, or marami silang period. These are periods in history, Ba? in time. Medieval Kumbaga. ages, Oo, gano'n. mga ganun. These are periods in history where there are intense competition between video game manufacturers. So wars, 'di ba? Ang tawag doon ay console wars. Bakit wars? Bakit wars? Ano yung pinag-aawayan nila? Oo nga naman. Kasi, pinag-away nila. well, naman first di and mag-away. foremost, video game manufacturers were fighting for Market. market Oh, share. syempre, pera. Syempre, market share. Mamahal. Pagmamahal. And, ayun, with market share, syempre, it's very logical na. The higher your market share, the larger your revenues. Diba? Yes. So, ganon. Yun. Una, market share, tapos financial success, and of course, yung loyalty and yung fan base nila, yung loyalty. They're fighting also for that. So, ano yung mga time periods na yun? Yung ano? Ayan, so anyway, by the way, yung four major markets are yung US, Europe, Japan, at saka Australia. So, Paano yun tayo? yung Wala traditional. Kasama tayo sa Asian bloc. Asian block. Okay, okay. Yun. Asian block. May ganun. So, bago natin i-discuss yung wars themselves, yung console wars, I think it better na pag-usapan muna natin yung history ng video games. Sige nga, Kasi, ano yan it's intertwined with the history of video games themselves. So, parang ito sumikat, tapos naglaban sila. Ganun yun. Currently, there are, based on my research, there are 7 generations of video games. Okay, ka na narinig yan. Sige nga, game. So, discuss natin sila isa-isa, no? Ay, TSS lang. Level 7. So, yung first generation of video game consoles was roughly from 1972 to 1977. Ayun yan. May games Diba? na yun? Kaya hindi ko pa ito naabutan, di ba? Pakwan na. Siyempre, hindi ko pa ito naabutan. Anyway, from 1972 to 1977, yung first generation of game consoles. It began with the release of Magnavox Odyssey. Oh, wala I don't yan. know. Ano yun? Hindi ko alam. Wala nun. Hindi ko rin to alam eh. May screen ba Odyssey yun? lang alam ko yung Joke. sa... Meron na. Music Meron na binibenta screen nila. dati, No? Television was invented already this time. So, yun. Tapos, this was during the time na home video games achieved popularity with the release of the home version of Pong in 1975. Yan yung may Yung parang dalawa, may dalawang line tapos nagba-bounce. Ganyan. Uy, nakakita ako nun. Pong. Meron ako Oo, nun. alam ko yun. Hindi, wala ako nun. Pero meron akong friend eh. Oo, doon ang galing yung ping-pong. Ping-pong. Hindi, nauna yata yung ping-pong bago pong. Ping yung ginawa ng pangalan.
Hindi, kasi parang, yun yung tunog. Ping, spong. Ayun. So, nakakita ko nun. As in, Yun, siya. yun. Parang maliit siyang TV na nilalagay mo sa lap mo. Sa table. Tapos yung Dalawang player, no? dial yung dial yung control. So, then, i-twist mo sa right para mag-right, i-twist mo sa left. Tapos, ang cool pa doon, back siya na isa lang yung game. Tapos, bawat score mo, may manual na. Kasi may counter talaga. Yung parang sa cassette tape dati, merong parang counter. So, yun yung score mo. Ang galing nila. Parang TV, nag-ano pa siya, ang baba ng refresh rate. Yun. Kasi yung first generation ng video game consoles, hindi pa sila CPU based. Okay. So, sa second generation pa darating yun. Sige. Anyway, yung notable consoles of this generation, ngayon, Magnavox Odyssey series at saka yung Atari Pong. May Ayun, so sabi ni Sir Rom. Atari forever. May Atari forever. Sa Twitter natin. Hi, Sir Rom. Atari Hello. pa din. Okay, so yung second generation of video game consoles it was roughly from 1976 to 1984. This began with the release of Fairchild the Semiconductor. Yun. Okay. Syempre hindi ko rin to alam, no? So, nung time na to, yung Fairchild VES was the first CPU-based video game console. Tapos, it was also during this time na na-introduce yung cartridge-based format. Okay. Wala nang cartridge ngayon eh. Pero okay yun eh. Hihipan mo muna para umandar. Actually, ang advantage ng cartridge base, instant on. Kasi ngayon, maglo-load pa yung pag may loading screen kasi magsispin yung CD o yung hard disk. Dati, kabit mo lang, on agad, laro agad. Yun yung advantage ng cartridge. Anyway, sige. Tapos, yung time na to, Atari pa din yung nagdo-dominate ng market. With Atari 2600 and Atari 5200. Meron akong Atari 5200 dati. Yun yung unang Nokia lang. May Nokia 3300. Nokia. Yung control namin, kasi yung may joystick, joystick tas isang button. Pero yun nga, merong bago nun, yung dial rin, para magko-control ka, yun nga, iniikot mo yung, ang hirap maglaro nun lang ginagano mo yung... Oo nga wala, di pa sila masyadong marunong nun eh. Pero gusto ko maglaro pa rin hanggang ngayon. Nostalgia. Nostalgia games eh. Anyway, hindi ko naabutan yan. So, Teka, hindi yan yung nostalgia ko. Anyway, trap yata ako dito. ang notable games nung period na yon ay Space Invaders at saka dito nag-start yung Donkey Kong franchise. So, actually si Mario guest yun siya dun, diba? Sa Donkey Kong, si Mario yung andun. Pero hindi pa siya prominent ng time na to. Hindi siya Mario na Mario. Si Donkey Kong yung bida. This was 1980. The first Donkey Kong game was released 1980. So, abutan na niya. Ay, meron ng shucks, meron rin ako ng Game & Watch kasi, yung parang siyang DS, pero isa lang yung game niya. Tapos LCD, yung LED, isa yung pag pinindot mo, makikita mo lahat ng mga possible positions ng mga characters. Tapos pag chuk, tatalon ka lang. Meron akong Donkey Kong. I had Donkey Kong back then. Tapos yun lang. Ang fun siya, pero syempre at the time yun lang malalaro mo. Tapos ngayon, yung DS, ganun na ganun itsura ng DS eh. They got yung old style. May mga ibang DS na ganun yung case. Oo. Yun lang. Yung dalawa yung screen. May screen sa taas, may screen sa baba. Tapos yung control mo nasa baba. Sige. Okay. So ito yung third generation. Ito na yung naabutan ko. Third generation of video game consoles from 1983 to 1992. This began with the release of Nintendo's Family Computer. Yan so, ito na yun. Alam ko na to. Tapos it was known throughout the world as Nintendo Entertainment System. But tayo Family Computer kasi dito tayo na-release. Okay. Sa West, Nintendo Entertainment System 'yon. Okay, so it was also known as the 8-bit era and the transition from flip screen to scrolling graphics. Kasi pag naglalakad ka pa Diba? Yun. Notable games of the series: Super Mario Brothers, Siyempre. Super Mario Brothers 3, 1942, Adventure Island, Ice Climber, Balloon Fight, Legend of Kage. Diba? Naalala nyo? May galaga ba yan? Meron. Ano pa ba?
Battle City. Battle City. Oh, naalala niyo, di ba? Sorry mo. Twin D, yung mga ganun. Pwede bang 2 minutes lang, kwentong maikli? Unang family computer ko, ano pa siya, promo pa siya ng SM. Parang may ano doon, parang unang family computer sa Pilipinas. Tapos parang mapapananulan mo raffle. Tapos anyway, ang daming bata sa harap, talaga nakatingin lang sila. Tapos andun yung mga magulang nakatingin rin kasi high-tech pa nun eh. Tapos ayun, tapos wala, di ako nanalo. But anyway, ayun, yun na. Your life and your choice. Na-try ko lang maglaro, tapos namatay ako agad. Tapos binigay sa ibang bata. Ayun na. Ayun. Pero after 3 years, nagkaroon rin ako. Yay! Ano pa? Excite Bike, Gradius, yung mga ganon. These are the notable games Battle of the City period. pa rin. Battle City. Pag masyado kang malakas, mabobomba mo base mo. Yung gano'n. Pag apat na star. It was also during this time na nagsimula yung mga major franchises natin ngayon. So, dito nagsimula yung Mario, of course, The Legend of Zelda, Pac-Man, Bomberman, yun yung mga franchise na nag-start. Na hanggang ngayon meron pa. Oo, diba? They're going very strong. Tetris rin. Alam mo, weird ang Tetris eh. Kasi simple lang yung game na yun eh. Pero paulit-ulit lang. Oo, di ba? Nandun pa din. Anyway, itong third generation pala to, this was also notable kasi dito nag-start talaga yung console wars na tinatawag. Ano ba yung naglalaban at Ang the time? naglalaban nun ay Nintendo Entertainment System nga, yung Nintendo Family Computer, at saka yung Sega Genesis. Yes, Sonic the Hedgehog. Ayun, oo. Sonic yung Una kong kita ng Sonic. Ay, sorry, ano pala? Sega Master System. Wala pang wala. At saka pa yung Genesis, darating Iba pa tayo. yung Kay Yeah. Sonic ba nakuha yung idea ni Temple Run? Ay, oo. Ito. Pwede. Pwede, oo nga. Takbo ka lang takbo. Ayun, so, yung NES, it sold the most in the US at saka in Asia due to earlier release. At saka yung game lineup nga, 'di ba? Yung napaka-strong nung game lineup nung time na 'yon. However, yung Sega Master System, it was more popular in Europe, in Australia, at saka in South America. Wala tayo dun eh. Tapos ito yung for information purposes. Andito yung sales figures nila, yung Nintendo Entertainment System, yung family computer, 61.91 million units. Wow, 61.1. Tapos in second place, yung Sega Master System with 11.8 million units. 5 times 5. Okay, times 5. Tapos yung third place, yung Atari 7800 with 3 million units. Ang konti naman ang Atari. Sir Rom, ang konti raw ng Atari. Hindi, wala. Konti lang bumibili pa nun eh, Actually, I've sadly. never seen an Atari gaming system. Oo. Sorry, I haven't. Family computer, yung at that time. Yun lang alam ko. Tsaka SNES. Ayan. Fourth Speaking gen. of SNES, yung SNES is part of the fourth generation of video game consoles. From 1987 to 1996. It was also known as yung 16-bit era. At saka it was dominated by two na lang. Nintendo's SNES at saka yung Sega Genesis. Genesis. Sila yung magkalaban nung time na yon. Tapos it was also this time na nirelease nung Sega yung Sonic franchise parang kalaban nila dun sa Mario franchise ng Nintendo. Kasi nung time na to, inadopt ng Nintendo officially si Mario as their mascot. So kinailangan din ng ibang console manufacturers ng mascot nila. So dito lumabas si Sonic the Hedgehog. Teka pa diyan lumabas ang Street Fighter yung Street Fighter 2 sa SNES time yung una eh. Hadouken. May ano pa yun, down forward punch. Ayun. Tsaka yung Mortal Kombat. Mortal Kombat sobrang, rin eh. Sa Sega, yung yung one button fatality. AC up, B up, BA down. Wow. Memorize ko pa rin hanggang ngayon kasi talagang everyday for hours, talagang lalaroin ko yung Mortal Kombat niyan kahit wala na talagang dumudugo na yung ilong ko. Lalaroin ko lang siya forever. Okay. Okay, so tapos itong time na rin ito, dito parang nag-solidify yung mga franchise nga na sinabi natin. Mario, Zelda, Dragon Quest, Sonic nga, Donkey Kong din, Street Fighter, Mortal Kombat. So ito yung generation na video game console na yun. So it was the time Sega versus Nintendo. Okay. So tapos itong time na rin na to na nagkaroon ng
first handheld console war between Nintendo Game Boy. Game Boy, Diba? At saka Sega Game Gear. Okay. Game Gear. Hindi ko to alam yung Game Game Gear. Boy lang. Game Boy lang ako. Binaro ko sa Game Gear yung hindi ko maalala yung pangalan ng game. Parang Echo yata or something. Parang tungkol lang siya sa dolphin. Okay. Nagsiswimming lang yung dolphin. Kailangan mong mag-evade ng boulder. Kailangan mong ganito, ganyan. Pero nakaka-stress siya. Sobrang stressful ng game na yun kasi sobrang hirap. Yeah, thanks to my friend Ryan Benaso from several blocks away. Siya nagpapairam sa akin ng Game Gear niya. Okay, so in terms of sales figures naman, yung Game Boy was able to sell 118 million units worldwide versus the Sega Game Gear of 11 million. Ba yan? Layo. 18. Diba? Okay. Game Boy. This was, I think, primarily due to the games. Kasi, nung Pokemon. time, Pokemon, nung time ayan na na. na-release yung Game Boy Lahat ng ng Pokemon version. Lahat ng version. It was Rainbow a version. revolution. Alam ko, may Game Boy na prior pa to the Pokemon time. As in, yung walang kakulay-kulay na Game Boy. color. Yung green na green na Game Boy Yung yun. ganun siya kalaki, yung kasing laki ng parang transistor. Hindi ba laking Sing laki ng Betamax. Sing laki ng Betamax. Kulay gray siya. Yung walang kulay yun. Ang nalaro ko lang doon ay Sailor Moon. Sailor Moon. Sailor Moon for the Game Boy. Sailor Moon na Game Boy. Parang, okay In Japanese. Pinipilit ko Hardcore, pa ah. na malaro in Japanese kahit hapon siya. Hindi ko maintindihan. Game Girl, hindi Game Boy. Sa Game Boy yan. Okay, yung susunod, ito yung favorite ko personally. This is my favorite, yung 5th generation of video game consoles from 1993 to 2006. Okay, this was known as the 32 and 64-bit era and was defined by the market share and dominance of 3 major consoles. Ano yung naglalaban dyan? Ayan, meron tayong bagong kumbaga may bago tayong pumasok dun sa console war. So, una yung Sega Saturn, yung Nintendo 64 at saka yung Sony PlayStation. Yan na. So, PlayStation. dito lumabas yung PlayStation. It was notable for the rise of fully 3D games. Yeah. At saka this also marked a turning point dun sa, kasi yung una cartridge-based Ngayon CD na. tapos pinauso ng PlayStation yung CD-based games. Kasi the time, in terms of content and sound and graphics, it was getting complicated na Hindi na kaya nung memory ng cartridge-based. Mas mataas yung ino-offer na memory nung CD. So, doon nag-start yung pag-uso nung CD games. Tsaka in terms of cleaning kasi si cartridge kailangan Hihipan mo. Si CD rin, hinihipan. Hindi, pinupunasan. Hindi yung loob. Bubuksan mo. Ay, ganun mo. Pixie lang siguro. Oy, dudes. Kwento lang din, PlayStation, di ba? Kasi yung PlayStation nag-wear and tear yan, syempre. So, minsan pag naglagay ng CD, hindi na niya nape-play. Kasi yung parang, yung ngipin, yung kumakagat ng CD, parang hindi siya magalaw. Nasisira, di ba? So, what we do, my brothers and I, meron kaming karayom. So, saksak namin yung CD, kakarayuman namin. Para nakalock siya. Para hindi siya gumalaw. Kasi sira na yung ngipin, di ba? So, ikakarayom namin. Tapos, yun. Adik ka. Our lives and our choices. So, ano yung notable games ng time na yun? Dito nagsimula yung franchise, Final Fantasy 7. Ayan na yan. Final Fantasy 7. Shock rin ako nung namatay. Diba? Namatay! Sila, Metal Gear Solid, Resident Evil. Yung dito naglumabas yung Crash Bandicoot franchise. Ayan, doon lumabas yung games na yun. Dragon Ball. Dragon Ball? Meron sa Sa PS. PlayStation. Oo. Oo nga, pero sobrang, yung parang, mag-charge, lipat ka muna sa mga. Charge. Hintay mong mag-yellow siya para nagsusuper Okay. Tapos Yun pag ba yun? natatalo ka, nagkakabit mo ng Game Shark. PS ba yun? Meron, may PS na ganun. Okay, in terms of sales figures naman, nanalo ang Sony PlayStation with 102 million units worldwide. It was the first video game console na nakaabot ng 100 million mark. So, yun, 102.5 million. Yung second place, Nintendo 64 with 32 million. Tapos yung Sega Saturn with 9.5 million. Ay, wait, masingit ko. Dance Dance Revolution. Oo.
PlayStation yun. PlayStation yun. Tama. Tapos may- nilagay nila sa Dance pad pa, arcade. di ba? may dance pad pa. Tapos nilagay nila sa arcade. Wala. Ngayon, nasa arcade na lang siya. Sige. Or hindi, okay na yung sa arcade kaya yung parang Kinect na rin type na Yung sensor. Mamaya na natin. Mamaya. Pero yung Dance Revo, nasa arcade na siya ngayon. Yung malaking yun doon. Na pag may magaling lahat nanonood. Kumakapit pa dun sa likod Oo. parang. So next generation. Okay. Anyway, ang susunod doon, yung 7th generation of video game consoles from, asan ako? From 1987 to 2006 ka na. Sixth generation hanggang, of video game consoles from 1998 to 2011. Okay. So nag-overlap. Okay. Ano yung meron It was doon? known as the 128-bit era, dominated by 4. Ano? Meron na tayong bagong entry Oh. again. So yung Sega Dreamcast, Okay. Nintendo GameCube, yung Microsoft GameCube. Xbox, Yun, Xbox. and the Sony PlayStation 2. Ayun. Yellow Ring of PS2. Yan, dominated sila nung apat na to. Okay. So, ayan. So, kung Fatal Frame. Sa PS2 yun, di ba? Oo. May Fatal Tapos, Frame. PS2 yung black na Mm-mm. parang box lang. Okay, in terms of sales figures naman, Sony PlayStation 2 eventually became the best video game console of all Pusin natin time in all of human history. Siyempre. Oh, 'di ba? With 153 Aba, million 153. units. PS2. 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 Oo. 153 million units. Yung Nintendo GameCube with 21 million units. Ang laki ng diferensya. Tapos Sega Dreamcast with 10 million units. Point tumawa naman. At saka yung Xbox with 24 million Oo. units. Okay. So, yeah. Ano yung last generation? Si 7. Yung 7th generation, ito yung current generation ngayon. It was Well, PS3. na-out na yung Sega. Oo nga. Parang Oo. wala na, hindi na siya Sega. kaso. Bye-bye, Sega. By Sega. So, By I Sony. like- dominated by tatlo. Nintendo Wii, Mhm. yung PS3, at saka Xbox Xbox 360. Oo. So, yun tatlo. Yun na yung ngayon. Naalala ko si PS2, yun na yung pwede kang mag-download tapos i-burn mo sa Pag-modify nyo. may pagbibili ka ng PS2 tapos may naka-open parenthesis mod nakalagay. Tapos Mod. parang, ano kaya yung mod na to? Baka ito yung magandang version yan. Tapos Yep. yung pala, Pwedeng pirated. Oo. Diniretso na lang. Pwede pirated. May break muna tayo. Ganda. Thank you for the history lesson. It's now 1:34. DCP 1602. Kasapi po kami ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. DCP 1602. Kasali ka! Talakayan. And we're back. Nagbabalik po kami. Mas pinalakas. Ayan, so saan naman tayo? Okay, so ano bang... So kanina we talked about the history. Ay nga pala, nakalimutan natin. Yung may video game console, di ba? Yung home video game console. Meron ding handheld na nangyayari. Syempre. So, it was Nintendo DS versus PSP, tsaka yung Nintendo 3DS versus the PS Vita. Bago lang yung Vita, di ba? Oh, okay. Last year lang? Oh, okay. Pero ang ganda na kasi, nag-price drop na siya. Price drop na, oh. Pero papasok rin dyan ang iPad. Wow, yay, Di ba? pasok na Tsaka ako. mobile phone. Would you consider mobile phones to be Kasama ba yun? part of the Ako console personally, war? kasi a video game console, by definition, is a machine For video. dedicated solely and primarily for the purpose of playing video games. So, when you buy, for instance, a Sony PlayStation 2, is your reason for buying one is play games. to play first and foremost and primarily and only to play Sony PlayStation 2 games. Wala ka di ka mag-aaral lang po ako. Diba? Pwede mo na manood ng DVD. Pwede ka manood. Actually, pwede But yun. that's your that's your reason for buying PlayStation. If you buy Xbox 360, is for you to play Xbox 360 games. You don't buy an iPad to play iPad games. Yeah. Diba? Oo, It's not extra your feature reason. lang siya. It's not your reason for buying. Kasi ganun rin ang ganun rin ang computer Kasi pag if you're a computer gamer, if you buy a computer, yung computer pang Word, alam mo yun, pang type, pang spreadsheet, extra pang feature na lang, extra diba? yung game pa and games. Of course, syempre games bibili ka ng Diba? pampabahal, pero Hindi ka naman bibili ng PS3 para mag-edit ng Word document. pero pwede. Pwede. Kasi from PS3 kapit mo sa internet, tapos mag Google Docs ka.
segue lang. So, nagtanong tayo ng question. nga pala, Question sa Italaking Facebook page and sa Twitter. So, ang tanong natin was, who was the Sega Gaming Systems official mascot? Alright? So, ang unang nakasagot, si Chris Salvatierra, but she can't win. Dahil office mate siya. Hi, Ate Chris. Hi, Ma'am Chris. Yeah. But napaka-informative nung sagot niya kasi meron palang initial mascot ang Sega which is Alex Kidd. And I didn't know this fact. So, pero yun yung first unofficial. So, unofficial mascot Maybe that's why we don't. Yeah, yun yung first. So, mag-research tayo tungkol kay Alex Kidd. Sounds interesting. But then, ang pinakaunang nakasagot ay si Mr. Christian Robert Nalica. Yay! Congratulations! Sonic. Yeah, congrats. So, we will send you a message on how you can get your prize sa UP ITDC office soon, I hope. Yep. Thank you so much for answering the question. Yay! Yay! And for listening, of course. Ilalike ko status mo mamaya. Yun na yung prize. 100 likes. Ako din, 100 ilalike ko likes. din. Ay, tsaka hi to my friend Francis listening right now. And to my tita, it's her birthday. Happy birthday, Tita Ruth. Happy birthday. Okay. Belated happy birthday kay Paige. Tagal-tagal na. Hindi kasi nag-celebrate siya kagabi. Yun na yun. Ayun. Alright, continue. So, So, yeah. yun. For me personally, hindi kasama yung smartphones at saka yung tablets as gaming consoles kasi hindi naman sila primarily Baka may for kanya-kanyang wars. Ay, may kanya-kanyang wars naman yun. Tablet. tablet wars may or tablet smartphone wars, di ba? PC wars, Mac versus PC. Kanya-kanya Summer laban Wars. Summer Wars, di ba naman yun? Movie yun. Pero Star Wars din. Anyway, pero so Labanan na stars. hiwalay na. Di ba may game na yun, nagsasampalan si Nora at si Vilma? Starstruck. Starstruck, sige, hanapin ko pala mamaya. Anyway, Star yung Wars. i-demarcate natin. Pag ang phone hindi kasama, ang iPad di Hindi kasama, kasama. ang PC di kasama. If we're strict about it. We're strict about it. So, yun na yun. Pero ngayon, so ang naglalaban ngayon, PS3, Xbox 360, At saka Wii. tsaka Wii. Yun na yung Tapos palabas na si PS4. PS4, kailan? Tama. Kailan daw? In Next development year or ang this PS4. year, PS4. Okay. PS4, okay Si Sige Xbox nga, syempre, 720, ni-research hindi ko alam. Alam may history ang Xbox 360 mo. Bakit daw 360? Nakalimutan ko na yung story. Nakalimutan ko na yung story. I-research ko. Magiging Xbox Xbox 720 siya? Kasi na-double yung 360. Na-double eh. Tapos yun din. Ikot-ikot. Bakit dati ba siyang Xbox 180? Xbox lang. Xbox lang ulit eh. Parang the new Xbox. Parang ginawa sa Apple 3, di ba? Di siya iPad 3. New iPad. Tapos naging iPad 4 yung next. Nawala lang. Nakakita na ako ng 4. Wala. Parang 3 lang siya. Anyway, balik tayo sa tablet. Balik tayo sa mga tablet. Okay. Ito, just to add lang dun sa mga smartphones or tablets. Nakakita kasi ako ngayon ng accessories ng yung iPad or iPhone na nagmumukha siyang PSP, ilalagay mo siya sa gitna tapos may controller na rin siya. Kasi hindi ko alam yung games, nakikita ko lang siya sa mall pag may binibenta ng ganun. Actually, meron yung maliit na, for a while there was a PS1 na yung white, sobrang no? slim. Slim yung Nakita ko yun. Oo. May ganun kami. Para- pwede mong yun ang portable dati. Oo. Tapos bibili ka pa ng TV na maliit din. Okay. Tas, Ay, yung parang ikaw sa pa sa sila. FX. Oo. Maglalaro kayo ng Wait, nakita ko Stan. Oh. Kung bakit daw 360. Oh. Ayan, sige. Sabi nila kasi, halos sabay sa nag-release ang PlayStation 3 tsaka yung sunod na Xbox, right? And instead of naming it Xbox 2 compared with the PlayStation name 3. PlayStation 3, syempre mas lower siguro yung 2, di ba? So, yung bisa yun, 316 lang, which also refers to parang yung HD capacity and the surround sound. Blah, blah, Okay. blah. So, yun daw. But yung ba yung reason na hinanap mo? May baka pang reason na May iba pa akong story na nakikita sa Reddit. Oh. Okay, parang kaya pa, uy, talo tayo pag sinabi mong 2 kasi 3. 3 na Grabe. sila. 3 na sila, dapat 360 PlayStation tayo. 3S. Ganun, 3S. PlayStation 4S. Bakit? O tapos, yung PS4 countdown, it is 8 months, Oh! 14 days, Ano 10 yun? hours, 19 minutes, and 13 seconds. 12 Setyembre. seconds. Oh. Saktong Pasko. Mga nanay, mga tatay, mag-ipon na po kayo ngayon pa lang. Malamang mahal yan eh. Pero yung unang lumabas yung PS3, parang nasa 30 yata yun, yung unang lumabas. Ay, hindi ko na... Oh, tapos bumaba. ngayon it's at 14,000. 14
na lang. 13 to 14. And Xbox 360 with Kinect, Oh. 16,000. Uy, ano yung Kinect? Actually, magandang pag-usapan yun yung mga bagong, ano ba yung Kinect? Kinect, yung PS Move. Oo, ano ba yung mga Mga yan? motion sensing, yung 7th generation pala, nakalimutan ko sabihin, it was notable for yung mga bagong technologies, motion sensing, wireless technology, yung mga ganon, in video games ha. Of course, yung wireless technology, sa ibang, yung mga Wi-Fi, di ba, meron ng ganon. Pero in terms of video game consoles, dito na uso yon yung motion sensing, di ba yung controller ng Wii, yon doon nagsimula. Tapos, wireless yung controller ng PS3. Totoo yan. At saka nagkaroon na ngayon ng Kinect at saka yung PlayStation Move. So, Si Kinect may iba pa siyang pangalan din before. Parang nung ina-advertise siya ng Microsoft na hindi pa Kinect yung tawag nila. There was a name na naman na ginamit before. Nung under development pa siya. Tapos nilabas nila Kinect. Kinect na lang, oo. Maganda yung Kinect. Pero medyo, meron yung yung Kinect na, or sa Wii ba yun, yung Dragon Ball na nakastrap yung controllers. Ang maganda kasi sa controller ng Wii, alam niya yung XYZ position mo tsaka orientation. So, ewan ko, kikita ko sa Reddit yun yung ano lang, para mag-kamehameha ka sa Dragon Ball. Para mag-ano ka talaga. Same with Naruto na game. Para gagawin mo daw yung... Gagawin mo yung mga jutsu. hand seals. Okay yun Actually ngayon, nung Christmas kasi, kami magkakasama ng magkakapatid. Tumiting kami ng PS2 games. And then eventually, naisip namin, bili kaya tayong PS Move. Okay. So, bumili kami ng PS Move. And ngayon, sobrang fun niya laruin. Paano siya? Ano ba Para lang siyang Wii, pero nakakatawa kasi may bola siya sa dulo, tapos umiilaw siya. Yun yung parang nagsisense ng sensor nila. Ang gusto ko, meron bang Pokemon game na mababato ka talaga. Yung Pokemon. I haven't tried. Pero Legend of Zelda, yung sa Wii, yung hawakan mo talaga, tapos i-act mo siya as your sword. Balupit. Tapos hawakan mo yung navigation controller mo, tapos kunyari may... okay. Sana, suggestion lang sa mga gaming console people, nag-iiba rin yung weight. Yung weight. Paano yun? Siyempre ba yung... Nag-iiba yung weight depending on the game. Ito, para kay Joy. Sa yung PS Move, bumili kami. Tapos yung free na kasamang game is Sports Champion. Okay, Yung games niya, may volleyball, may ping pong, and may frisbee! Pero delikado yun kasi nakakasira ng may strap TV. May strap siya. So, kaya na strap. Sa YouTube, sa maganin, parang bibitawan yung strap tatama doon sa magandang TV nila. Ang maganda ngayon sa gaming consoles na may motion sensing na hindi na lang yung generation natin yung nakakalaro. Pati yung mga parents natin, naglalaro na sila. Totoo yun. Just like my parents, parang nung una, kina-question nila kami, ba't na kami bumili ng PS Move? And nung pinatry namin sa nila, gabi-gabi na sila. Alam mo, wala yan. Lolo at lola ko, at that time, they were in their 70s. Atari. Ano po yan? Ano yan? Atari po, lola. Tapos sa moment, nilaray nila. As at 3 a.m. nagising ako, naglalaro po lang sila. Tanda na nila. Sige. Pero yun nga maganda kasi yung bagong controls. Simple lang Kasi yung problema sa mga ibang games, yung sobrang komplikado, dami mong aralin. Pag PC game, sobrang komplikado. Just to add pa. For something. Just to add pa, yung Rock Band or yung Guitar Hero. Tama. Pero parang yung Rock Band and Guitar Hero kasi, if you're playing that, medyo high-end ka na. Kasi you have to get all these peripheral equipment para lang malaro mo siya properly. Teka, yung sa mga hindi pa na alam ko ano yung rock band, baka may mga hindi nakakaalam. So it's a game. Parang meron kang band set. Tapos meron kang parang may drums ka, may drum kit ka, may mga gitara ka. May mic. May microphone ka. May microphone. Akin lagi ang microphone. Kaya each piece is sold separately. So medyo mabigat sa bulsa. May mga bundled. Tapos may mga limited edition na The Beatles. Ay, grabe. Alam mo, ang daya ng The Beatles na yun. Meron yung friend ko, meron sila. Tapos yung hindi ganun ka-popular na Beatles na kanta ang meron. Kailangan mong bayaran yung mga extrang magagandang mga kanta nila. Daya. Mag-5-5 ka na lang sa karaoke. Hindi, pero iba kasi yung yung feel ng gitara. Kasi karaoke, microphone lang yun. Wala, yun. Ka, parang nagigitara ka, tapos parang nagda-drum ka. Tapos mamaya, akit ka na sa sopa, kunwari. Well, yung cost naman ngayon sa Rock Band, kasi parang may time talaga before na sobrang sikat niya. Ngayon, sa mga shops, ang Rock Band is around 150 per hour na lang, ganun. Okay. Pero ngayon, yung
accessories mismo, kunyari yung drum set, is around 4,000 to 5,000 na Ganun lang. na rin, mura na rin Nag-price drop na rin sila. Pero dati kasi 10,000 yung ano. Oo, drum set. around 12 to 16,000 yung set. Hindi pa limited edition na The Beatles yun or yung Star Wars something. Wow, Star Wars na Joke lang. gitara, lightsaber. Ako naman may tanong. Anong sa inyo kayo? Kasi ako, Sony person ako eh. I had a PS1, a PS2, now I have a PSP. Next year magpe-PS Vita ako sana. Hopefully sa Pasko. Wow. So Tagal pa saan yung kayong ayun, Pasko Sony ng person next year? kasi. Hindi, ngayon pala, sorry. Kasi baka mag-markdown yung prices. So kayo ba? Nintendo ba kayo? Microsoft? Sony kasi ako. Ayun, tinanong ko yung mga kaibigan ko kanina umaga. So, sabi ng aking mga kaibigan na si Ryan at Martin, depende raw yan kung saan mo siya gagamitin, right? So, number of games plus price, PSP daw. Okay. And then, new and good games, 3DS daw. Si Nico may There are good games. Hindi, yung bago na maraming pwedeng gawin. Kasi, syempre, dual screen, touch screen naman pareho. Hindi ako natutuwa sa dual screen ng TDS. Nakakalito. Oo, kasi hindi na lang isang screen? Depende kung ano yung games na laruin mo. Like, for example, ako kasi DS person. And ano siya eh, ang sa akin, ang PSP mas ma-action. And of course, mas maganda ang graphics ng PSP. But if you're doing like, parang story games like Phoenix Wright, yung mga ganon. Objection! Yung mga ganong klase. Yung may storya, na babasahin mo and then you're gonna have to figure out yung mga puzzle, whatever. Mas gusto ko syempre ang DS for that. Kasi you have to connect this fact with this fact. Okay, ganyan-ganyan. Or yung mga ganong interface. Syempre, touchscreen. Diba? I still love the analog. Yung pindutan. Yeah. So, yun, depende. May man kasabi, but would you agree na the DS daw are for girls and the PSP is for men? Hindi naman. Hindi naman. Kasi I've seen people naman. Mga boys and girls. Pero, yun nga, pag yung mga lalaki na, yung mga nasa teenage level, PSP nga talaga yung binibili nila. Tapos yung mga naka-DS nakikita ko usually kids kasi talaga nakikita ko. And girls like I think it's kung saan ka partial na manufacturer. Kasi I have friends, I have hardcore Nintendo friends. So they have DS, they have 3DS, and all the DS, whatever. May mga Game Boy sila. So doon, parehong babae at lalaki yung mga yun. Tas meron din sa amin, na kampo namin, mga Sony naman kami. So, meron kaming PlayStation 2, PSP, mga ganon. So, mga Sony, whether or not babae or lalaki ka, kung saan ka partial na manufacturer. I was thinking kasi nga, yung games, I will amend my statement into saying that DS or 3DS is more friendly to non-hardcore gamers. Parang ganon. Kasi, they released things like Cooking Mama, right? And it's relatively easy to play. As opposed to, let's say, your Dissidia, na medyo kailangan mo ng ibang klaseng hand-eye coordination. Medyo yung difficulty level niya of the games released for PSP compared to the games released for DS, magkaiba ng konti. Yun nga, so medyo mas pang hardcore. Pero meron ding hardcore games sa 3DS or DS franchise. My brothers, both of them use PSP. So, meron yung yung talking about casual games. Yung yung simple lang na parang yung game yun sa Wii, Pac-Man. yung susundan mo lang, maglalagay ka ng kailangan magpo-forma, yung ilalagay mo yung ballpen doon sa yung cup ng ballpen. So basically may ballpen na darating, ilalagay mo yung takip. Kasi may darating na ballpen, ilalagay mo yung takip. Yun lang kasi yung mga ganun na games. kaya mo mag-break ng egg. Ganun. Tapos yung parang palapitan ng 3 seconds, parang kailangan mo mag-tap out eksaktong 3 seconds, yung pipindutin mo lang ng ganun. Parang tap the frog sa sa iPad, pero yung ganun lang, yung simpleng games lang. Okay, ganda yung definition ng casual tsaka hardcore eh. Yung casual game, yung upo ka lang, okay, dali. Parang isang tingin, alam mo na kung anong gagawin. Pero yung hardcore, parang mag-aaral ka pa. Yung hardcore, yung 8 oras kang nakaano. May skill na kasama. May skill na kasama. Hindi talaga grabe, story lang din. Nung nilalaro namin yung, for example, di ba yung Monster Rancher? Monster Rancher. Walang
Ayun, di ba? How do you get monsters? Wala, kukuha ka ng CD ng iba, magnanakaw kasi. Hindi, kasi may option doon na para makakuha ka ng iba-ibang monster, you get CDs from anywhere, music CDs, DVDs, hindi, not DVDs, mga VCD ganyan. And then each CD has its own unique monster na lalabas. So, bubuksan mo talaga yung cover. Pasok mo yung bagong Insert CD. new CD here. Pasok mo, sarado mo. Titititit. Oh, this is Demon Mochi. Mga ganyan. So, doon ako kumukuha ng mga The Matrix. Zuma ba yun? Zuma yung parang. yung dinosaur. Yung dinosaur. Sa Matrix, kukunin ko yung Demon Mochi. And then, parang fuse ko siya with the Zuma, a normal Zuma. And then, so I get a Demon Zuma. Right? That was my main monster. I'm sorry. And then, yun nga, syempre, Final Fantasy VIII. You know, it's so romantic. Talaga? And then talaga yung nilaro ko like 5 times. Yung first time yung pure, and then yung after, giname short. Ako first time when I play a game, first time walang walkthrough, ganyan. And then, pag natapos ko na, I replay it. Kasi baka may mga na-miss akong items, ganon. Saka ako magwo-walkthrough ng game. Alala ko kasi when I played the Final Fantasy 7, alam mo yung time na after ng last day of classes at bago mag-finals week na walang nangyayari. So, sige, magpa-Final Fantasy lang ako. Kasi hindi ako nag-aral. So, tinapos ko agad. Sini-skip ko lahat ng side. Kailangan ko nang mag-aral. Tatapusin ko na muna ito agad. So, yun. So, binalikan ko. Tapos, ginawa ko lahat. Grabe. But talaga yung naglalaro kami ng mga kuya ko to the point na nasisira yung mga TV namin. Wow. Okay, iba na yun. Grabe. yeah. Pumutok yung TV namin playing Chrono Trigger. Chrono Trigger, okay. On the PS. Lalo pa nun ng SNES, wala kaming saving mechanism sa SNES. Chrono Trigger, ilang oras mo laruin yun para matapos mo na. Paano mo mapan? Kasi Hindi. tintiwan ang seating ninyo? Kasi meron yung pinsa ko, meron siyang Chrono Trigger na cartridge, pero wala siyang save card or something, yung sa SNES dati. So, every time we went there, we would start a new game. Hanggang dun sa point lang na matatapos namin, uwi na kami. So, wina one seating ninyo? Hindi namin matatapos, of course. Okay, pero yung hanggang saan lang kami makakarating, uwian na, mga bata. Ayaw pa umuwi. Shut down my life. Parang ano yun kasi yung mga games na kanya, mga 30 hours, 40 hours. Kaya nga, nung nirelease siya for PS1, tuwang-tuwa talaga, umiyak talaga kaming tatlo. Yung mga kuya ko parang, oh my goodness, it's here. PS1 talagang dinediretso namin. Grabe. Chrono Trigger. Sa current generation naman, Hey! speaking That's in not our age fair. level naman. Ngayon, I do play Assassin's Creed and tapos ko na Assassin's Creed. from the start to till diniretso mo? Hindi naman. Konti lang. Tinuloy-tuloy ko siya. Every time na may lalabas na bagong Assassin's Creed, bibilin ko. And ang ganda ng franchise na yun, actually maganda kasi yung story, pero ngayon parang lumilipat na sila. And also Uncharted, if you have heard of Uncharted. Tapos may hinihintay akong game na from Ubisoft din is Watch Dogs. Parang Assassin's Creed type of game. Sorry, din. ano to, PS3? Yeah. And meron din naman kasi sa Xbox. Ang maganda ngayon kasi yung games na Cross. okay na siya for both platform. Oo nga, totoo yun. Siyempre naman, kasi hindi naman lahat, the games aren't really produced by the console makers also. So, gusto nila makapasok sa lahat ng market na pwede lang pasukin. These people. These people. Ay, pero hi din kay Neri de Guzman Almirol. Sumagot din siya. And full answer pa. Sabi niya, Alex Kidd was the first unofficial mascot, then Sonic took over as official mascot. So, yun yung buong sagot niya. Kaya lang nauna si Christian Robert. So, nanalo si Christian Robert this week. Next week, Neri. Okay. Try again. Yan. Naalala ko lang going back to the definition of consoles. Ngayon yung mga console kanya, PS3 and Xbox. Pwede ka na rin kasi nagiging media player na rin sila. May internet browser na. Actually, nung unang lumabas yung PS3, kasi it's a Blu-ray player. So, at that time, mas mahal ang Blu-ray player kaysa sa PS3. So, kung gusto mo mag-play ng Blu-ray, bili ka na ng PS3. May games ka pa. Yun yung maganda tignan Parang wow, kung ganun rin naman. Parang 20% cheaper ang PS3 kaysa sa Blu-ray player. So, mas maganda yun na lang yung bilhin mo. Pero nga, I'm looking forward to the next generation ng consoles kasi HD TV na ngayon Yung lumabas yung PS3 So, hindi pa yung parang HD sinasabi ngayon, bago ka bumili ng PS3 or Xbox, ensure na meron kang bumili HD ka ng magandang TV. Kasi hindi mo makukuha yung full experience pag
And also, kung may pera ka pa, yung sound system. Sound Yeah, system. 360 surround sound. Kaya nga diba? Kaya sa Assassin's Creed, yung nakasakay sa kabayo, yung assassin mo, na maririnig mo talaga yung kabayo na sa likod, tapos baka may mahabol sa iyo. Hindi ka dito. Tapos ang maganda, kunyari, sa Assassin's Creed, may different languages. Kunyari, natututo ka mag-French kasi French yung salita. Tapos binabasa mo lang yung subtitle. Mga mabene. Italian yan. Italian yun. Hindi, iba-iba pa. Kasi iba-iba okay. language ngayon. Yeah, pero ang tanong ko, ngayon lang din nauso yung mga, di ba yung gamers na naka-headset, nag-aaway-away sila. Call of Duty. Di ba? Para kasi, nauso kasi, sa Philippines kasi Counter-Strike sa PC. Pero if you go outside the Philippines, Call of Duty, console sila, nasa bahay, naka-headset sila. Internet sila internet. Tapos nagsisigawan sila, baril mo na, shoot that guy. Walang mana. Anong mana? Dito sa Pilipinas, ang sigawan, Dota eh. Yung ganong game ba? Kasi I've never played. Do you have a choice in choosing your team or random? You have a choice. You have a choice. So, alam mo kasi yung sisisihan pag namatay kayo. Pupunta You mo can talaga also sa bahay. form a team, ganyan. Usually, pag tournament, they form a team. Kaya ko rin magta-time out na tayo. Pero parang kaya ko rin, next time sana pag-usapan din natin yung PC games. Yeah, StarCraft. Kasi marami din. Marami din tayong marami tayong Invite yung experience. kapatid. Actually, ang PC games ngayon is considered as parang gusto na isama sa Olympics. They're fighting for it kasi they are considered athletes. Yung mga PC, yung mga sa StarCraft. StarCraft 2 gamers considered athletes. Sobrang hardcore. Sila MKP, sila MC. Ano yun? Tayo yung manood nung mga sa YouTube just Simple nagpapawisan sila, dumudugo yung ilong nila. hindi naman. Sobrang sila, star sila. In Korea, Sa gaming, lahat ng StarCraft 2 pro gamers, star sila para silang artista doon. Na pag umakyat sila sa stage, wow! But when you say pro gamers, are they paid? Yes, they are paid. Professional sila. That's their livelihood. So how where? How do they get at 13 paid? years old. Hindi, Yung may team. May team sila. May sponsors sila. And then what do Maganda, they let's do talk on about off that. days nang walang competition? They practice. Man! They play every strategies na gagawin nila. Pinapractice nila yun. Oh my goodness. They have a house, nilalagay sila sa, parang kunyari, tayong workers, nilalagay tayo sa isang building. Ganun din sila. They live in a house, tapos nagtitraining sila. Ganun. So, that's their life. So, I wish I had paano that yun? Parang, life. teka, gusto ko magpahinga. Paano ako magpapahinga? Tatrabaho talaga. Gawa ko spreadsheet. Anyway, sige, tapusin na natin doon. Thank you. Grabe ang bilis. Yeah, so before we end, advertise lang ulit kasi malapit na. So, the UP AME fair on February 23, 2013. So, get ready to go one up this school year, 2012-2013. UP AME, anime manga enthusiast, is bringing to anime, manga, and now gaming fans like Miko here and everybody here of all ages, UP AME 1UP. This much-awaited and much-anticipated AME fair will be held on February 23, 2013 at the Hall D of the World Trade Center in Pasay. So this game-themed AME fair will be bigger and better, of course, with more action-packed activities, thrilling game tournaments, and a rocking pre-fair event, which will happen this Friday. We'll give more details. Check the website for details on that. Basta maraming bands na tutugtog ng gaming music, anime music. So kung hindi seryoso yung mga Super Mario remix mga ganun, itutugtog nila yan. And then accompanied by our usual AME Fair highlights, merchandise booth, themed cafe, cosplay event, fanfic, fan art contest, workshops. AME Fair congoers can also expect more raffle giveaways, freebies, and contest prizes. So mark your calendars and get ready for the first AMECon for 2013. UP AME 1UP. Maraming salamat. Thank you po. Thank you. Sige, see you next week. Same bat time. Next week and see you next week. Sige, bye-bye. Thank you, bye! Thank you.